Bakit ang silence ang greatest weapon laban sa narcissist? So ito talaga yung pinopromote ko sa inyo eh. Pagdating sa narcissistic relationship and even sa narcissistic breakup. So sa mga games, yung mga mobile games tsaka yung game sa PlayStation, so yung mga gamers makaka-relate dito. 'Di ba may mga primary weapon? Paggera. Basically, mga barilan. No? May sidearm, mayroong melee weapon, may secondary weapon, etc. etc. And merong special weapon, di ba? So basically sa gera, yung special weapon, yan yung machine guns o kaya ay sniper rifle, yung mga high caliber rifle, kagaya ng mga games like Sniper Elite, yung Call of Duty, yan ako, gamer ako niyan. Itong Days Gone, so yung mga games na may mga special weapons, di ba? Dito sa narcissistic relationship, ang special weapon natin ay ang silence. And I created or prepared analysis for that. So let's analyze. Una, hindi binibigyan o hindi mo binibigyan ng narcissist ng kahit anong supply. Okay? So yung supply na tinutukoy natin, yun yung drama, yun yung attention, yun yung gulo, kasi do sa earlier contents ko, lagi kong sinasabi sa inyo na yun yung personality ng narcissist, yung narcissistic behavior, yung traits niya ay lagi siyang nauuhaw sa atensyon. Gusto niya yung drama, gusto niya yung gulo, gusto niya pansinin siya. Gusto niya center of attraction siya. So kung positive man o negative yung gagawin niya, wala siyang pakialam doon. Basta kailangan may attention siya makuha. Fuel niya yun eh. Oxygen niya yun eh. Kuryente niya yun eh. Pampagana niya yun eh. Aphrodisiac niya yun eh. Yung attention. KSP siya eh. Kulang sa pansin eh. Kaya ang gagawin ninyo ay di wag niyong pansinin, silence. Diba? As simple as that. Diba? Yun yung analysis. Another one, hindi kanya mababasa. Ang narcissist kasi, mahilig or habit niya basahin ng iyong mga galaw, ang iyong ugali, ang iyong feelings. Tapos gagamitin niya yun para i-manipulate ka, controlling ka, hawakan ka sa liig. Yung mga strength and weaknesses mo, alam niya. Kahinaan mo, alam niya. Paborito mo pagkain, alam niya. Ayaw niya pagkain, alam niya. Marami siyang alam sa'yo. Ngayon, pag ikaw ay tumahimik, nanahimik ka, hindi ka ngayon niya mababasa. 'Di ba? So, mako-confuse siya. Kaya special weapon to eh. Another one, let's go to another one. Hindi kanya mamamanipulate or mapapaikot. Eh kasi hindi mo na siya kinakausap. Basically, ang ginagamit na pang-control sa'yo, pang-manipulate ay words. So, sasabihin niya, usap tayo, mag-usap tayo, tapos doon na, i-manipulate ka na. Eh ngayon, hindi ka naman makikipag-usap at ikaw naman ay silence na. 'Di ba? So, special weapon to. Okay, let's go to another one. Okay. Hindi niya alam ang nararamdaman mo. Okay? So, kung hindi niya alam ang nararamdaman mo, paano kanya aatakihin? Paano kanya guguluhin? Hindi ka, silence ka naman eh. 'Di ba? So, special weapon yun. Another one, hindi niya alam kung anong iniisip mo. Kasi tumahimik ka eh. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang iyong plano, kung anong gagawin mo. Kasi tahimik ka eh. Kasi basically, ang nangyayari dito, kapag nag-aaway kayo o kaya kinakausap ka niya, nakikipag-usap ka pa, so, ang nangyayari niyan, more on explanation ka eh. You're always explaining yourself, no? You're always defending yourself. So, nakakakuha siya ng informasyon against you. You're explaining. So, information yun eh. Nalalaman niya yung iniisip mo. Eh ngayon, wala. Hindi ka na magpapaliwanag. Hindi ka na mag-defend. Hindi ka na papatol. Diba? So, yun. Special weapon, diba? Another one. Okay. Itong nabanggit kong to, lahat yan, ay nagdudulot ng frustration sa narcissist. So, meaning to say, kahit hindi mo siya atakihin, tumahimik ka lang, mamamatay siya sa frustration dito. Makukonfuse siya. Frustrated siya ngayon. So, outbalance ngayon ng datingan niya. Pawigil-wigil ngayon yan sa trabaho. Pagtula-tulala ngayon yan sa langit.
Ano kayang iniisip nung ex ko? Ano kayang iniisip nung wife ko? Ano kayang iniisip nung husband ko? Ano kayang iniisip nung walang hiya kong ex na yun? Diba? Special weapon nga eh. Okay. Another one. Alright. Ito ay pagpapakita ng power. Once na tumahimik ka at ibig sabihin hindi ka na naaapektuhan, wala na siyang control sa'yo. Na-reclaim mo yung power. 'Di ba? Powerful ka ngayon. Ang datingan, nanahimik ka and then you became powerful sa inyong sitwasyon. 'Di ba? That's it, pansit, 'di ba? Another one. Ito ay direktang nagsasabi o nagpapahiwatig sa narcissist na hindi ka makikipaglaro o hindi ka papatol sa kanyang mind games. Kasi mahilig mag-mind games yung mga yan, di ba? Eh hindi ka naman naimik na. Tahimik ka na eh. Di ba? Wala nang mind games. Yari na sa dito. Kaya sabi ko sa inyo, special weapon yan. Okay? Another one. Pinoprotektahan mo ang iyong peace. Okay? Ang iyong peace. At pinoproteksyonan mo ang iyong sarili. Okay? So, yun ang maganda dyan. Another one. Last but not the least. Wala nang control ang narcissist sa'yo. Okay? 100%. Wala nang control sa'yo. Kasi, tumahimik ka na, hindi ka na pumapatol. Ito, tatandaan nyo to before I let you go. Okay? Itong mga pangyayaring ito ay hate na hate ng narcissist. Ito ang papatay sa kanila. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, special weapon to. Ito yung yayari sa kanila. Okay? So, ito, no? Before I let you go, remember this, deep technique. Ito yung gagawin nyo. Okay? Para ma-maintain nyo tong silence na to. Okay? Deep technique. Ang ibig sabihin ng deep is depend, engage, explain, personalized. Okay? So, ang gagawin nyo dito sa deep na to, itong deep technique, D-E-E-P, lalagyan nyo ng don't sa dulo. Okay? So, ito. Don't depend. Okay? Gets nyo? Don't depend. Don't engage. Don't explain. Don't personalize. Don't depend. Huwag kang magdi-depend. Don't engage. Huwag kang papatol. Don't explain. Huwag kang paliwanag ng paliwanag. And don't personalize. Huwag mong personalin. Huwag mong isipin na totoo yung sinasabi niya tungkol sa'yo. Pag sinabi niya bobo ka, hindi totoo yun. Do not personalize. Pag sinabing ikaw ay walang kwenta, do not personalize. Kasi alam mo sa sarili mo, kilala mo sa sarili mo na hindi ka ganun. So, mamimaintain mo yung silence mo. Diba? See you in my next content. I hope it helps. Mag-comment kayo dyan kung ano masasabi nyo sa content na to. Na-experience nyo ba to? Itong mga pangyayaring ito, nagawa nyo na ba ito? O gagawin nyo pa ba? Ano bang ideas meron kayo dyan? Comment down below. Share kayo dyan. Bye for now.